Good evening mga kamista and good morning po dyan sa atin sa Pilipinas. So meron na naman po tayong isang pag-uusapan at 3 days ago lang po ay actually tinakil ko na siya or nag-vlog na rin ako tungkol sa kanya. Itong tungkol kay Sara Diskaya na humahagulgul po siya dahil sa natatakot nga po siya na makukulong. At eto na nga po mga kamista. Itong araw na ito ay dinampot po siya ng NBI. At yung kinatatakutan po niya ay nangyari na nga. Ito po, panoorin po natin muna yung eksena kung paano siya dinampot ng mga NBI at kung paano siya nag-react dito sa paghuli sa kanya ng mga NBI agent. Pero bago yan mga kamista, kung bago ka po sa aking channel, paki-subscribe, like and share. Pakitulungan na lang po kami na lumaki yung ating community. Okay, without further ado, let's do this. Meron pong video na lumabas. Ito yung video mismo ng paghuli kay Sara Diskaya. Panoorin muna po natin at pakinggan niyo pong mabuti kung ano yung sinabi niya. Maigsi lamang po ito. Nasa 1 minute po lamang. So, yan po mga kanista. Yan po yung pagpasok ng NBI sa kinaroroonan ni Sara Diskaya. Yes. Code. 440 65 473. Okay, continue. Okay. Ay, bigyan natin ng notice mo. Papatingin lang ng mga nasa baba. Tignan niyo pong mabuti mga kamista, panoorin niyo mabuti kung ano yung reaction niya at yung sasabihin niya. Try another way. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Try another way. Try another way. Okay. Examine first. Sige, gusto mo na tayo. Okay mga kamista, ang video pong yan ay Philippine President Marcos Jr. announces the Teka. issuance of an arrest warrant hindi for public nag-huminto. works. Okay. Anyway mga kamista, thank you very much po. Courtesy po ng GMA7 yung ating video. Maraming po salamat sa kanila. Okay mga kamista, nakita nyo naman kung paano hinuli at ang reaction mismo ni Sara Diskaya. Hindi ko alam kung ano yung kanyang ginawa. Medyo nalito ko sa reaction niya na bigla niya sinabing happy, yes, na nakatawa siya, and then all of a sudden, actually, paglabas ng pinto ay humahagulgul din siya ng iyak. Actually, ine-expect na niya yung pagdampot sa kanya. At takot na takot siya bago pa man siya i-approach. Nakikita natin yung sa mukha niya. And then, she is trying to divert her emotions at huwag ipakita sa tao na siya ay natatakot by saying happy, yes. Pero yun po ay pinipilit po niyang itago yung kanyang takot at ayaw niyang magpakita ng takot at ayaw niyang ipakita sa tao na siya ay talunan. Yun ang mga natural na reaksyon ng isang tao na talagang masasabi na natin ito yung downfall po niya. Mga kamista, talagang masasabi natin na ito yung downfall mismo ni Sara Diskaya at ng kanyang partner din na si Curly Diskaya. O ito yung masasabi nating pagbagsak ng
Diskaya businesses o Diskaya family. Kung matatandaan po ninyo, noong eleksyon na tumatakbo po siya laban kay Vico Soto sa Pasig, napaka-glamorosa po niyang tao. Napakagalante. Namumudmud po siya ng pera. Talagang bigay dito, bigay doon, ang dami niyang pera. At kung mapapansin po ninyo, yung kanyang mga ginagawa noong time na yon is pag kami mag-i-interview sa kanya na alam niya natatanungin siya tungkol sa kumpanya niya, iniiwasan niya yon. Hindi siya nagbibigay ng mga tawag dito, interview sa mga alam niya mga station or mga vlogger na alam niyang sosoplahin siya or tatanungin siya tungkol sa kanyang negosyo. Bagamat ang tangi lamang niyang pinagbibigyan na mag-i-interview sa kanya yung mga tao o vlogger na kanyang dala-dala. So mga kamista, magmula doon sa kung masasabi nating tuktok o rurok ng kasaganaan, rurok ng tagumpay bilang isang matagumpay na businessman, talagang masasabi natin na sila ay nagmumumog ng kayamanan. At kitang-kita sa kanilang katawan, sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang mga pag-aari, sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga sasakyan, mga branded na mga kasuotan, makikita mo kung gaano karangya ang naging pamumuhay nila. At uulitin ko po, ito po ay reaction natin. Kaya nandito po tayo para bigyan ng reaksyon or komento itong nangyayaring ito ngayon kay Sara Diskaya at dito sa kanilang kinasasangkutan na kaso. So, bago ko makalimutan, gusto ko lang isingit muna mga kamista. Kung kayo ay nanonood po ng Blue Ribbon Committee, kung maaalala ninyo, merong isang binitawang salita dito, si Senator Rodante Marcoleta. At tinanong niya rito si Vince Dizon ng DPWH kung meron na raw ba silang mga nahuhuli o mga napakulong na mga may mga kasalanan. Nagsabi po si Vince Dizon na meron na raw po naman silang mga sinampahan ng mga kaso, pero ang quote-and-quote po mga kamista, quote-and-quote, ang sabi po ni Senator Rodante Marcoleta ay baliwala naman daw po yung nahuhuli nila Dizon, nila Vince Dizon, ni Secretary Dizon. Mga sapsap lamang daw po ang nahuhuli. Ito ang ipaparating natin at gusto kong makarating kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi po sapsap itong si Sara Diskaya o itong pamilya Diskaya sa hinuli ngayon. Hindi po ito sapsap, hindi po ito dilis, hindi po ito pipitsugin. Ito po ay isang balyena kung tutuusin. Hindi siya politiko, hindi siya senador, hindi siya kongresista, pero ang kayamanang hawak niya na nakuha niya sa pagiging kontraktor at pakikipagsabwatan sa mga ilang tiwaling politiko ay bilyon-bilyon. At makikita yan sa mga kayamanan na hawak nila. So, gusto ko lang i-emphasize yun mga kamista kasi baka makalimutan ko. Ngayon, tuloy na tayo kay Sara Diskaya. Totoo po mga kamista na ito ay karma. Matatawag na nating karma itong nangyari kay Diskaya. Ang yabang-yabang niya sa pagsasalita na parang, are you happy? Happy na kayo? Alam niyo yung parang tinutuya pa niya yung mga tao. Sa halip na makakuha siya ng simpatya para sa akin, lalong hindi siya nakakakuha ng simpatya. Dahil yung galit ng tao mas nadadagdagan pa at mas natutuwa pa ang mga tao sa nangyari sa kanya. Nung nakaraang vlog ko, ang vlog ko is tungkol sa tawag dito, yung natatakot siya dahil mahihiwalay siya sa mga anak niya. Nandun na tayo bilang isang magulang, siyempre ayaw natin mahiwalay sa ating mga anak. Pero mga kamista, kahit wala sila, kahit nasa kulungan sila, may mag-aalaga sa anak nila at may mga kayamanan sila na magsusuporta sa mga anak nila.
Inom lang muna ako at medyo nakakauhaw. So mga kamista, tuloy tayo. Itong si Sara Diskaya, actually, meron din lumabas na isang picture at sinasabi na yun daw kasi sinuotan siya dun eh. Sinuotan siya ng kulay dilaw na t-shirt bilang palatandaan na siya ay isa ng People Deprived of Liberty, PDL. Magiging bilanggo na siya. Sa isang interview o parang isang article na nagsalita siya na hindi raw niya paboritong kulay ang dilaw. Kung po pwede raw sana ay orange o green, o kung po pwede raw green sana kasi iyon daw po ang paborito niyang kulay. Para may naisip ako doon, 'di ba ang kulay green paborito yung kulay ng ng kakanyang mga kakampi. Ano lang yan, segue lang na natin yung mga kamista. Pero tuloy tayo kay Diskaya, kay Sara Diskaya. So, alam nyo mga kamista, itong nangyari kay Diskaya na ito ay kung meron kayo kung natatandaan ninyo na meron siyang title na ipinalabas dito kay kung hindi kay Corina Sanchez ay kay parang kay ano yata to, kay Julius Babaw. Ang title ng kanyang interview is From Rags to Riches. Totoo po yung na yun. Rags to riches, talaga namang very rich ang inabot nila. Pero this time, from riches to rags ang mangyayari sa kanya. Dahil babawiin ng gobyerno ang lahat na maaaring makuha sa kanya dahil sa pagkakasangkot nila sa mga anomalya. Tax evasion, napakarami po niyang babayaran dyan. Bawat isang bawat isang project na hindi nila tinapos or mga substandard ay may mga penalty po yan. Kung billion man ang nakuha nila, billion din ang babayaran nila at sisingilin. Kaya mamumulubi rin po sila Sara Diskaya sa pangyayaring ito. Nakakaawa dahil siyempre sino ba naman ang gustong makulong? Pero sa ginawa nilang yan, pagbabayaran nila yung ginawa nila sa taong bayan. Maraming namatay dahil sa baha. Maraming nasirang ari-arian dahil sa baha. At hanggang ngayon po, kabilang po ang bayan ko, diyan sa Bulacan, binabahap na po kami. At may mga lugar po talaga, mas dumami pa ang lugar na hindi na po nawawala ang baha. Permanente na pong nakalubog ang ibang bayan sa aming probinsya. Kaya paano naming mapapatawad kaming mga Bulakenyo ang isang katulad ni Diskaya na nagpayaman, nagpasasa sa pagbubulsa ng pondo ng ating mga infrastructure project. Alam nyo mga kamista, nakakagalit. Kung kayo po ay makakarating o kung sino man po nanonood dito, kung kayo po ay nakakarating ng ibang bansa at makikita ninyo ang kanilang mga kalsada, makikita ninyo ang kanilang mga infrastructure project ng gobyerno, mga tulay, yung mga tawag dito, yung mga highway, walang lubak-lubak, yung makikita nyo yung pagkakagawa ay masinop at maayos, maganda, matibay. Magagalit ka. Magagalit po kayo. Dahil lagi nyo maiisip bakit ang bayang kong Pilipinas ganoon. Bakit lagi may lubak ang aming kalsada na pag umuulan lagi nasisira ang kalsada. At pag tinignan nyo po ang quality ng mga ginagawang tulay, ng mga ginagawang mga infrastructure katulad ng mga flood control project, lagi kung makakarating po kayo talaga mga kamista, lahat po na nakakarating na ibang bansa, kayo po masasabi ninyo nakakagalit. Nakakagalit po. Pumunta po kayo ng Thailand. Hindi ko naman po sinasabing perfecto ang Thailand. Hindi ko sinasabing perfecto ang Singapore, ang Japan. May konti pa rin po namang Pero kung ihalin tulad po ang ating bansa, ang ating mga infrastructure project sa mga bansang katulad ng Singapore, ng Japan, ng Thailand, magmumukha po tayong grade 1 o baka kindergarten. Ganun po kalala ang ating infrastructure.
mapunta pa kayo sa bansang Amerika, sa bansang China na may mga bagong infrastructure, talagang maaawa po kayo sa ating bayan at maiisip ninyo, bakit ganun? Samantalang bilyon-bilyon ang aming mga ibinabayad na tax. Marami pong problema sa ating bayan, hindi lamang po actually mga infrastructure project ang pinag-uusapan, pero marami po. Kaya lang po sa ngayon pinag-uusapan natin ito yung problema ng DPWH. Pero marami pa pong loophole sa ating gobyerno, hindi lamang po DPWH ang talagang may problema. At masasabi ko ngayon na napakabuting tao po talaga ni Cara David dahil dininig na po ng Panginoon ang mga panalangin ni Cara David. Isa-isa na pong nalalaglag at talagang dapat managot. At sana po mga kamista, sana lang talaga meron din politiko na managot na mga sangkot dito. Sana hindi lamang kontraktor. Kasi pag kontraktor lamang ang nanagot o yung mga taga DPWH, para na rin natin sinabing choosy ang hustisya sa ating pamahalaan. Choosy ang hustisya sa ating gobyerno pagka nagkaganon. Dapat po, ang batas ay walang kinikilingan. Dapat, kung nagkasala rin ang isang senador at isang congressman kung sa isang sangkot, dapat ding managot siya. Kung may makukulong na kontraktor, dapat po may makulong din na isang kongresista or senador. So, mga kamista, wag po nating lulubayan ang pagsubaybay sa mga pagbabago na dapat mangyari. Kailangan kasi lagi tayong mulat, kailangan lagi tayong nakadilat, at dapat ito ang dapat nating gawin. Pag may ginagawang mabuti ang ating gobyerno o ang ating mga opisyal, maging yan man po ay sabihin na nating BBM or DDS na namumuno, pag may ginawa silang maganda, purihin natin. Baka sakali, pag pinuri natin sila, mas lalo silang ganahan na gumawa ng mabuti. Pero pag may ginawa rin naman po sana silang tama, kahit ano pa ho ang kulay nila, mapa BBM man yan, mapa Pinklawan man yan, mapa DDS man yan, dapat punahin po natin. Kasi pag hindi po natin sila pinuna, hindi nila malalaman na nakamasid tayong mga mamamayan. Sila ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay ano po yan, empleyado po ng taong bayan. Dahil ang mga tao ang nagduluklok sa kanila. Kumbaga, we hire them. Sila ay nag-apply ng trabaho para maglingkod sa mamamayan. At dapat, pag nanalo na sila dapat ay maglingkod na sa taong bayan. So, sana mga kamista, yung mga nakakapanood sa akin ngayon, kung kayo man po ay Pinklawan, DDS, o BBM, ang akin pong kahilingan, sana, wag na natin munang bigyan ng yung kulay. Ang dapat ang bigyan natin ng pansin ay yung pagiging Pilipino natin. Para sa ganun, lahat ng may maling ginagawa sa gobyerno ay ating makita. At lahat naman ng mga nanunungkulan na gumagawa ng tama ay makita rin natin at purihin. Ganun po dapat tayo. Huwag po tayong manatili na pag ang ating kinakampihan ay gumagawa na ng mali at dahil sa tayo po ay umiidolo sa kanila, ay kahit mali na ang ginagawa ay tayo pa rin po ay maninindigan para sa kanila. Yan po ang dahilan kung bakit bumabagsak po ang ating bayan. So, sana mga kamista, lahat tayo, isa na lang ang kulay. Ang kulay dapat natin ay tumitingin sa mga tama at dapat natin purihin. Ang kulay po natin dapat ay tumitingin sa mali na dapat nating punahin. So hanggang dito na lamang mga kamista. Maraming pong salamat sa lahat ng nanood. At kung umabot ka po sa portion na ito, maraming salamat po. Kung hindi pa kita subscriber, paki-subscribe at like and share naman po. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli, papanagutin po natin ang gumagawa ng mali
at purihin po natin at ipagsigawan natin ang mga tao o namumuno na gumagawa ng tama. Suportahan sila at yung gumagawa ng mali, punahin natin para malaman nila, nakatingin tayo at itama nila ang kanilang mga dapat gawain. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kamista. Good evening po sa akin. Magandang umaga sa inyo lahat.